fasting, kailangan po may kaakibat na panalangin. So, yeah, it is a spiritual act. So, ano po ba ang nagagawa ng fasting? So, ang fasting, makikita natin yun sa 2 Chronicles 20 verse 3 to 4. So, sabi doon, alarmed Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed the fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. So kanina nga na-explain na nasabi ni Sir Lester si Jehoshaphat na alaking tulong po sa kanila yung fasting para mapagtagumpayan nila yung war. Yeah. So, mamaya, i-explain pa natin ano si Jehoshaphat. So, ang fasting, ang nagagawa ng fasting is yung magkaroon tayo ng time para sa Panginoon. Yung walang disruption, walang interruption. It helps us focus more deeply in prayer. So, mas lalo tayong nagpo-focus sa panalangin. Pagka wala akong kinakain, mas lalo mong na-feel yung presensya ng Panginoon. So, ano po ba yung fasting sa and prayer dun sa early church? Ang fasting and prayer sa early church, they worship and fasted, yung buong church po nagpa-fast. So, yun, dati, no? And sa ngayon naman, ginagawa pa rin naman. Ginagawa pa natin, nagpa-fast ba tayo? Oo, diet lang. Ayan. Paul and Barnabas were sent for mission. So, dahil sa mission na yun, kailangan nila ng direction, kailangan nila mag-fast. No? Kaya ginawa nila yun para mas lalo nila makita yung plano ng Panginoon para sa kanila. Para mapahayo sila mag-evangelize sa mga hindi. Yun po. Yun po na mas lalo yung pagpapast po nila, Paul and Barnabas, mas lalo nakatulong sa kanila para marinig yung salita ng Panginoon. So, yun po. Ayan. So, yun. Ano po ba yung isa pa sa mga nagagawa ng fasting? Ay, kung ano pala yung dapat pala hindi natin gawin sa fasting. Sorry. Sabi sa Matthew 6 verse 5 to 8, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So, ano ba yung dapat natin hindi gawin? Nandun na sa Matthew, no? So, huwag natin gayahin yung mga hipokrito na nagpapara para sila yung maangat. Magpa-impress sa mga tao, sila yung maawa, at sila yung hindi na yung Panginoon yung natataas nila, kundi yung sarili nila. So, huwag natin gawin yung mga. Yes. So, wag din natin po, ayun church, yung isa sa mga wag daw natin gawin ay yung mag-fasting tayo dahil gusto natin mabago ang isip ng Panginoon. So, wag po na magpa-fasting ka sa maling kadahilanan. So, at ulit ng iba, nagpa-fasting, gusto makakuha ng concert ticket ng ng BTS concert ticket, di ba? Huwag po gano'n. Hindi po gano'n ang purpose na fasting. Wala fasting. Dapat po ang fasting
yun yung una-una po natin gawin. Yun po yung una-una natin iset sa ating puso at isipan. Yung mauna natin yung Panginoon, hindi yung pangsarili natin sa gusto. So, yun. So, ano ba yung nagagawa ng fasting? Una, it humble our hearts. So, na bibigyan tayo ng pagpapakumbaba ng Panginoon na isiset yung puso natin na sino ba ako? Sino ba tayo? So, sabi nga ito, Chester, kilala niyo pa ba yung sarili niyo? Baka hindi niyo nakilala, baka sobrang taksa ng price natin. Diba? Nalilimutan natin si Lord. So, yung fasting is a way to maalala natin kung sino tayo, kung ano yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. At may-humble yung puso natin. So, sunod is draw us closer to God. Din na kapag na sinabi kanina na mas lalo natin na-experience yung presensya ng Panginoon pag tayo nagpapas. And it strengthens our prayer life and it changes us. Hindi po ang Panginoon ang nagbabago, kundi tayo po. Tayo po ang binabago ng fasting at ng prayer. Ano po ba yung motivations natin for fasting? So, meron pong biblical reasons to fast. No? Doon sa Matthew 4 verse 1 to 4, so it gives us strength in spiritual battles. So, in Matthew 4 verse 1 to 4, Jesus is tested in the wilderness. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So yun po yung nagagawa ng fasting, no? Na papagtagumpayan natin yung mga spiritual battles po natin. So, fasting prepares us to resist the enemy. It, yun nga, no? Kung pa tayo nagbabattle sa anxiety, yun, maganda po mag-fasting. Ang dami ng problema na inisip natin, pati yung pagkain natin, yung ano, ganyan, fasting, no? At kapag sobra na yung lungkot na naranasan natin, na grabe yung depression, no? O din minsan na, lulungkot pagka may yung mga unexpected na hindi mo kagustuhan. Alam mo naman na may purpose sa Panginoon, pero syempre, nandun pa rin yung lungkot, ano? So, yung fasting is one way to mawala yung depression na yun. And, ayun, no? Kailangan natin mag-fast din para mas pumatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. So, next po, sa Proverbs 3 verse 5 to 6, sabi daw, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight." So, yung fasting po, mas lalo po tayo tinuturuan magtiwala sa Panginoon. Yun din po, sa mga leaders po natin, kailangan din po nilang mag-fasting para makita nila yung direction ng Panginoon para sa kanila. Yung plano ng Panginoon, makita ng ating mga leaders yung plano ng Panginoon. And para tayo mga servants, para tayo ay mas lalong maglingkod sa Panginoon. At yan, ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin din ng mga plano na yan. So, ano pa ang benefits, no? Kayo ba may mga benepisyo? Fasting. So, diba? Bilang empleyado, diba? Kasi may mga benepisyo, diba? So, sa ating Kristiyano, ang pag-fasting po, Hindi ka magpapasting para umaya. yes, tama.
hindi po diet yun. Ang fasting ay benepisyo natin Kristiyano para mas lalo tayong yun nga. Oo, tumataglit din, lalo na sa mga helpless situation. So, sino ba dito yung may mga nakaranas na ng helpless situation? Diba? Marami na sa atin, diba? Yung lalo na pagka, ayun nga, may karamdaman, yun, at may mga matinding pagsubok. Fasting po yung nakakatulong po sa atin. So, mababasa din po natin yan sa 2 Chronicles 20. Ayan. Sige, ako. Ay. Sige po, sino pong pwedeng magbasa ng 2 Chronicles 20? Ay, ito na. Kasi medyo mahaba po yun. Kaya ginawa po ko yung video.
Sino ba si Jehoshaphat po? Siya ay pang-apat na hari ng Juda. So, yung mga katangian niya na banggit din po ni Kuya Chester kanina. So, meron din siyang pagkakamali. Pero meron din siyang magandang katangian. So, ano ba yung mga maganda niyang katangian? So, na yung matatakotin niya siya sa Panginoon. So, may takot siya sa Panginoon. Pinatibay niya po yung pananampalataya ng Juda. Lalo na nung panahon na nilusog sila ng maraming bansa. So, wala silang kalaban-laban doon. Alam nila na pare, kung nandun tayo sa sitwasyon, alam nila na konti lang sila, hindi nila kayang labanan yung mga lumusob sa kanila. So, ano ba yung mga lumusob sa kanila? Yung sila. Amorites, Jebusites, Perizzites, Hivites. Dami, di ba? So, yun yung dalawang pinakamulo, yung Moabites and yung Ammonites. So, hindi nila kaya, pero anong ginawa ni Jehoshaphat? Pinag-pray po sila at nag-fasting. Wala kasi sila, alam nila na sa sarili nila, wala silang magagawa. Kung hindi ang Panginoon ang lalaban para sa kanila. So ano yung magandang nangyari na idulot ng fasting? Doon sa helpless situation na nangyari sa kanila. So, noon sila ay nandun na sa laban. So, nagpuri sila, nag-awit sila. At doon sa pagkakataon na yun, nilitod ng Panginoon yung mga kalaban. At sila ay nagpatay ng sarili nila. Ang galing so yun yung nagagawa ng prayer and fasting. At yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Makikita natin po yung mga kapatid kapag tayo ay nanalangin at mag-fasting. So, so ano ba yung dapat natin gawin para mag-fasting tayo? So, yun, una-una, manalangin tayo. Ano yung sinasabi? Hindi mo maglalagay ng pagbulit sa parang Oo, maglalagay ako. Mas madali na nga ngayon. Yung sinasabi na. So, mas madali na ngayon. Oo. Tayo mananalangin na lang tayo. Magbibigay lang tayo po ng oras para sa Panginoon. Sunod, yun ay yung magbasa. Mag-meditate. Hindi lang basa, hindi lang yung hindi po gano'n. Kailangan ninanamnam niyo po yung salita ng Panginoon. Iniintindi niyo po. So kung hindi kayo maintindihan, mag-ChatGPT po. Mayroon, ang ganda na po ng internet ngayon. Pag hindi niyo maintindihan, ba't ginawa nito? AI, yan. Natutulungan din nila tayo para maintindihan natin ito. Yun. So, sumunod ay mag-worship. So, napakahalaga po, church, ng pagsasamba, magpuri sa Panginoon. So, natin kung ilang lang yun, na kapag ka nagwawalis ka, naglilinis ka, nag-worship ka, kailangan talagang mo talaga yun, sa puso yun. Yun na yung paraan mo ng worship. At lalo na pag nagpa-fasting ka, i-worship mo yung Panginoon. Kumanta ka, pagpurihan mo siya. At panghuli, i-avoid mo yung distraction. So, tama nga, tanggalin nyo, i-silent nyo muna yung mga phones nyo, yung FB, Messenger, i-silent nyo muna, lagay nyo do not disturb. Sa inyong mga kwarto, do not disturb. I have a meeting with God, do not disturb. Ayan, gano'n. So, ano po yung blessings ng fasting? So, yun nga, katulad ng sinabi kanina, it gives us deeper relationship with God. It gives us spiritual strength para malabanan natin yung mga temptations ng kaaway, lalo na pagka
tinutokso na, di ba? Huwag kong lapitan yung tukso pag pray mo, fast mo. Oo. Di ba sabi nga sa kanta, layuan mo, tukso. Takbuhan mo. Hindi ko yun, takbuhan. Oo, lumayo ka sa tukso. Oo. Clear direction. So, pagka lalo pag naliligaw ka na, so, katulad namin ni Papa, ligawin kami sa daan eh. Minsan nagka-pray ako eh. Lord, saan na nga ba yun? Pagka mayroon palang lecture dyan na takso, ayaw, takbuhan pa. Takbuhan ng lecture. Takbuhan na. So, yung breakthrough in prayer, so yun din po yung blessings ng fasting. So, ano ba yung encouragement? So, yung encouragement natin, nalulungtod na sinabi ko kanina. So, pagka marami tayong burdens na hindi natin maikwento, hindi natin maimarites. Huwag niyo imarites. Pag hindi natin maisabi sa iba, sa kapamilya natin, ibigay natin sa Panginoon. No? So, na huwag kang mag-give up, huwag kang mag-panic. Mag-fast ka and pray and pagkatiwalaan mo yung Panginoon. So, fasting prepares our hearts to receive God's power. So, yun po, no? Maganda po ang may dudulog ng prayer fasting. Simulan po natin. So, bukas Every Friday. Every Friday po. Meron po tayong prayer and fasting. So, kailangan po natin sundin ang ating oras ng pananalangin. May mga questions po ako, so sino gusto sumagot. Ano po ba yung prayer and fasting para sa inyo? So, sumunod na tanong, ano ba yung mga do's and don'ts ng pagpa-fasting? At yung pangatlo, sino yung gusto mag-share yung naging resulta ng kanyang pananalangin at pagpa-fasting? Sino po ang gusto sumagot? Pwede din yan sa breakout. Sabi siya sa online. Sino pong gusto sumagot? Kahit isa lang po. Kahit isa lang. Meron pong fancy party. Meron pong kapit. Walang fasting. Si Mama. Fasting na. Ano yung tanong? Ano yung prayer fasting process? Pili ka lang. Ano yung mga gusto ko? Nasagot mo na lang yung anak eh. Sa'yo ka. Can you share the results of your prayer fasting? Kasi sa yung fasting kasi natin dito sa church, hindi kasi yung ang hirap ano kasi nga hindi buong araw. Kumbaga meron kang meal at least one kasi alam mo naman yung mga thunders, may mga maintenance. So pagka umiinom ka ng maintenance, yung isang buong 24 hours, hindi siya pero maraming pagkakataon din na hindi ka, ako, lalo na sa Pampanga, no, usually wala kaming kain paggabi. Pero ang ganda talaga ng resort ng ano. Pero, syempre, sabi nga natin, hindi naman ito para sa sarili natin o hindi yung communication natin sa Panginoon. Hindi naman nawawala. Ayan, maganda din talaga na mag-fast tayo. Hindi lang physically fit, kung hindi spiritually fit. Tapos, sige na. Si Joel. Maganda yung sagot nito nung nakaraan eh. Siguro yun sa what are the do's and don'ts. Siguro, una-una, i-assess mo muna bakit ka nagpo-fast. Then makikita mo dun kung ano yung motives. Kung i-assess mo, kanya nagpo-fast ako para pumayat ako para maging pogi. Mas pogi pa lalo. So, doon na magiging, doon na dapat yung don'ts mo. Yung motivation mo, kung bakit ka nagpa-fast. Siguro, dapat alam mo yung muna kung para kanino, para saan, para kay Lord.
doon makikita yung dots. So, yung pagpapast naman, hindi lang, nabigla ko nang binatandaan. Ang pagpapast naman kasi, di ba, hindi lang about sa food o magiging physical. Marami kang pwedeng ipag-pass eh. Kahit sa, sa social media, pwede kang mag-type off sa mga gadgets nyo. Ayun, doon ka pwede mag-pass. So, pag nakita mo doon, ano bang mabe-benefit ko pag nag-pass ako sa social media? Para ba hindi ko makita yung kinakainisan kong friend sa Facebook, gano'n. So, magpapas ka para makikita mo yung gusto dun para, ito kasi nasasobrahan na ako sa pag-Facebook, sa pag-gadget. Nawawala na yung focus ko kay Lord. So, yun yung mga gusto mo. Kailangan mo do's and don'ts. Kailangan talaga alam yung i-assess para saan ba yung itong ginagawa mo. Sino pa po gusto mo share? Ako po talaga, kumbaga kasi nung umpisa, napakahirap, pero pag always natin napagkabungkayan yung bagay, kasi bakit kung kailan sa ating section sa sakon, bakit kung kailan pag Friday, ang dami mo appointments, bakit pag Sunday, ang dami mo appointments. Kaya natin si Greg Powell na kailangan i-define po muna natin natin sa sarili kung ano pong purpose kung bakit kailangan natin mag-fast. Doon sa mga umpisa, napakahirap i-break kasi hindi natin nakasanayan eh. Pero pag nakasanayan na natin, yung lagi tayong naka-aware sa kanila, parang hindi na natin sabi for anything, especially sa situation natin right now. Wala kang maririnig na magandang balita. Lahat is puro negative. So, ang espiritu natin, kung hindi malakas sa Panginoon, nakakahirap. So, paano po tayo nagpapalakas sa Panginoon? Through prayers, if you have to for a fasting, if you have one, doon sa mga pangangailangan natin. Kasi, I really praise the Lord kung paano siya nag-work sa buhay ko. Madaming mga dons na napakahirap, pero I need to them for the glory of God. Lately lang, hindi ko alam na lagi nang sinasabi sa Ria. Kasi, hindi ka po sabi ng mga kapitbahay namin, pag wala kayo sa bahay ninyo, parang hindi ko umaano doon yung bahay, yung sigaw ng Ria, talaga yung iyak grabe. Gusto nila, buksan na yung mga pintuan para makalabas. Sabi ko, wag po niyo yung gagawin. Kasi malaki pong problema. Kaya sabi ko, anak, hindi nila lang nag-a-attend. Sabi niya, Mama, hindi mo si Ria kasi gagamitin pa siya ng talaban para mag-church tayo. Kaya ayun, pasensya na po kayo sa niya, sa mga istorbo. Tapos balikan ko po yung prayer and fasting ano. Kaya sabi ni Jess, Mama, hindi mo pa nakikita kung paano mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi ko na iniisip eh. Hindi ko na iniisip. Sabi ko sa kanya, anak, mag-registration na. Matatapos na yung registration ng sasakyan. Kasi kaya okay lang. Sabi ko, baka bahala na siya. Tapos sabi ko, ako 30 na. Wala na rin, makailan siya. Tapos, sabi ko, naku, I really praise the Lord. Yung mga hindi natin inaakala na kung paano kumikilos si Lord because the Lord knows our hearts. Alam niya talaga yung pangangailangan natin. Kaya I really believe that the miracle exists until now. Kaya sabi ko, 30 na, 40 na. Last day na registration.
mag-isip. Kung wala naman siya ibibigay sa akin. Ayoko rin naman yung mag-istorbo ka kahit ganyan-ganito para lang mangungumang ka sa madaling sabi para lang makapagpa-instro. Sabi ko, Lord, you are my great God. Napakayaman po rin. The only thing what we can give me the ability to produce wealth because parang ito po rin. At lahat po iyon kung bakit nakukuha ko to stand firm with my faith because kung gaano ako katanda kaya nga every time na nakikita ko si Brother Jim I really praise the Lord for his life kasi hinagapo niya ako. Sinakti lang ako pastor to share the gospel. Since pa na nakilala ko ang Panginoon, inalay ko ang buhay ko sa kanya kaya ngayon, si Lord pa rin ang may hawak sa buhay ko. Malaking tulong po yung prayer and fasting sa buhay ko. Yari ka ba? Nili ko po si Papa mag-close ng prayer. Kahit kung manalangin na Panginoon Diyos, maraming po salamat sa araw na ito. Salamat po sa iyong salita. May ito na pag-aralan, na pag-ulayan ganun din po ang gusto mong ituro sa ating Panginoon. Napakahalaga po ang prayer and fasting. O Lord, tulungan mo kami na ito po ay magawa ng po Panginoon para sa spiritual namin pangailangan ng Panginoon. Mapalapit kami sa iyo, Panginoon, makilala ka namin ng lubusan at ang naming flesh, Panginoon, ay hindi manaig, Panginoon, kundi ang Espiritu, Panginoon. Kaya sabi mo, kung kami lumalatag sa Espiritu, Panginoon, kami po ang bibigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pag-aaral namin ito. Salamat po sa bawat isa. Pagin ka po. In Jesus' name. Amen.